Maligayang pagbabalik. Pag-uusapan natin ngayon ang pahayag ni Casimero at Donaire. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para lagi kang updated sa sunod nating upload. Nagbigay nga po ng reaksyon si 4 Division Champion at kasalukuyang WBC Bantamweight Champion Nonito Donaire Jr. sa katatapos na laban ni Sultan at Butler. Ayon kay Donaire ay kulang umano sa follow-up ang ating pambato na si Sultan. It would be easy to kasi naghihintay lang si Butler naghihintay lang siya na ma-counter niya at nakita niya na si Jonas ay front-legged palagi at pag sumuntok siya wala na siyang follow-up. So kaya nga binabalik-balikan siya palagi. Problema lang ni Sultan is one punch lang siya. Paliwanag ni Donaire na bagamat may galaw naman daw si Butler, pero simple lang naman ang style nito. Kung saan daw ay panay jab at 1-2 combination lang ang palaging ginagawa nito. Ayon pa kay Donaire, vulnerable daw itong si Butler. Kahit panay daw ito ng takbo, pero kapag sinabayan daw ito, ay wala na raw itong magagawa dahil wala naman daw itong lakas. Si Butler ay vulnerable. At yung opening nakikita natin na matatamaan siya doon. You know, and kung takbo lang ng takbo, of course it's very difficult to catch them, but pag sabayan natin 'yon, makikita mo talaga na walang makukuha or walang magagawa si Butler pag sinasabayan mo, especially with power. Simple lang yung style ni Butler pag papasukin niyo 'yon, magja-jab yun, mag-1-2 jab, pero pag sabayan mo yun, makukuha mo yun palagi. Kasi wala siyang lakas Pero may galaw naman siya. Problema din daw ni Sultan ay naka-steady lang daw ito sa unahan, kaya madali daw itong makounteran. Si Sultan naman wala pagbabago yung style niya at easy na makounter kasi yun nga pag sumuntok si Sultan nandiyan lang sa harapan, wala siyang follow-up. Dagdag pa ni Donaire na hindi daw ubra ang style ni Butler kay Casimero dahil malakas daw si Cuadrolas, marunong sumabay at palaging may follow-up. Kasi naghihintay lang talaga siya yun nga if you're looking at the fights ni Tata is yung overhand ang tinitingnan ni Butler doon, pero wala naman silang follow-up pag ginawa niya yun, yung straight after the overhand, yung ginawa nila straight hook, kung may follow-up si Tata ng left hook or uppercut, matatamaan palagi yun. Sa ibang balita naman, tinira nga po ni 3 Division Champion Jandriel Casimero ang bagong WBO Interim Bantamweight Champion na si Paul Butler. Sa isang live nga po sa channel ni Casimero, ay nagbigay ito ng reaksyon kina Butler at Sultan. Pahayag ni Casimero na wala daw tsansang manalo sa kanya si Butler dahil mahina daw ito. Paliwanag ni Casimero na malambot daw ang panga ni Butler, kaya isang pitik lang daw ito sa kanya. Nako, isang pitik lang yung Butler na yan. Wala hindi nga nakaka-1-4 sa akin yan. Yung Butler guys, wala yan. Kahit isang kamay gagamitin ko dyan Walang kalaban-laban sa akin yan. Wala nga kalaban-laban sa akin si Solani Titi. Ang haba-haba yun. Kahit litik lang ano yung panga yan yung joint yan malambot. Ayon pa sa Angas ng Pinas, naibasin na lang daw sa laban ni Butler kina Rodriguez at Tete. Ito lang tignan nyo yung laban ni ito lang ibigay ko sa inyo para may idea kayo. Itong laban Butler versus Rodriguez, yun, si Rodriguez pinatulog lang ngayon ni Naoya Inoue, pero yung laban nila ni Rodriguez at Butler, pinaglaruan lang si Butler. Walang lakas yan si Rodriguez pero wala, kahit mabilis yung talaga yan, wala. Ang tinutukoy nga po ni Casimero ay ang laban ni Paul Butler at Emmanuel Rodriguez
noong 2018, kung saan nga ay binugbog at tinalo ni Rodriguez si Butler via unanimous decision win. Bagamat hindi nga po knockout artist itong si Rodriguez, subalit sa round 1 pa lang ay 2 beses nga nitong pinabagsak itong si Paul Butler. At noong 2015 naman ay naglaban si Paul Butler at si Solani Tete, kung saan nga ay pinatulog ni Tete si Butler sa ika-8 round. At noong 2019 naman ay naglaban si Solani Tete at Casimero, kung saan nga ay tinapos ni Casimero si Tete sa ika-3 round. At naagaw nga nito ang WBO Bantamweight belt. Kaya ayon kay Casimero ay napaka-imposible daw talaga na manalo itong si Butler. Dahil nga pinatulog lang ni Casimero ang boksingerong nagpatulog kay Butler. Kasi kahit 1/4 guys, imposibleng manalo sa atin yan kahit 1/4. Kaya kita nyo yung pustahan, yung 1,200 mo, pupusta ka sa akin, panalo mo lang 100 lang. Susugal ka sa akin ng 1,200, yung panalo mo lang 100. Ang layo, di ba? Kasi kahit 1/4 nga wala siyang panalo sa akin. Kahit 1/4. Kung pala rin nga si Casimero at hindi matanggalan ng belt, ay malaki talaga ang posibilidad na ipag-utos ng WBO ang muli nilang pagharap. Kaya abangan na lang natin ang posibleng pagtuloy ng naudlot na bakbakan ni Casimero at Butler.